Po mga kapatid, patuloy po tayo na mag-aaral dito po sa book ng First Chronicles. So parang pinaka review po natin ulit ito sapagkat yung mga nakapaloob po dito ay mga napag-aralan na po natin from the past. Pero inuulit po ito ngayon sa atin sapagkat ang gusto po ng writer ay mag-focus, 'di ba, yung mga magbabasa nito, mag-aaral po nito dito po sa lahi ni David. So mga mga talaan ng kanila pong mga angkan at nabanggit natin from the past na nakafocus po ito sa lahi po nitong si David, kung saan siya nagmula, kung sino yung kanyang mga naging angkan, at mostly itong sa Southern Kingdom yung focus ng first and second Chronicles. At kung mababanggit man yung Northern Kingdom, yung Israel na tinatawag, kasi uulitin natin na na-divide po ito. Meron sa Northern Kingdom na ito po yung mga grupo ng mga Israelita, yung 10 tribo na pinangalanan po nila yung kingdom po nila sapagkat humiwalay po sila sa kingdom po ng Judah. Pinangalanan po nila itong Israel, at yung natitira na sa Southern Kingdom ay pinangalanan, 'di ba, na kingdom ng Judah. So kingdom ng Israel at kingdom ng Judah. So itong Chronicles ay nakafocus po siya dito po sa kingdom ng Judah. At kung mababanggit man yung Northern Kingdom sa mga pag-aaralan po natin dito po sa book ng Chronicles, yun ay nais lang ipakita ng writer yung problema with the Northern Kingdom, or may mga labanan bang nangyari between yung Southern at saka yung Northern Kingdom, yung kingdom ng Judah at saka yung kingdom ng Israel. Pero nakafocus po talaga ang book na ito sa Southern Kingdom, which is the kingdom of Judah na pinagmulan nitong si Haring David. At kung titignan natin mga kapatid, yung ibang mga kasi nag-aaral nito ay ini-skip na po nila itong mga talaan na ito, itong mga names na ito na patuloy nating binabasa, 'di ba? Ang hirap minsan bigkasin, 'di ba, yung kanila pong mga pangalan. Pero importante kasi yung yung pinagmulan 'di ba? Importante importante sa kapanahunan nila, at maging naman sa kapanahunan na ito ay binibigyan po nila ito ng importansya, at may mga dahilan, may mga reasons kung bakit masyado po nilang iniingatan, 'di ba, yung mga talaan po ng kanila pong mga angkan. Sa atin kasi wala na siya, 'di ba? Yung nabanggit natin na parang nagtitrace na tayo ngayon, pero nakakamanghalang yung ibang mga pamilya na may mga may mga written na family history, na yung mga iba ay may mga may mga pictures pa, 'di ba, na nakadikit or na nandun sa kanila pong mga libro, na merong minsan sa amin may pinost yung isa naming tito tungkol doon sa pinagmulan nila, tungkol doon sa lola nila, 'di ba? Yung lola nila na kanununuan na rin namin, yung mga parang ganon. At nakakatuwa yun, nakakatuwa na ganun pala yung kanilang itsura, 'di ba? Ganun pala yung kanilang yung kanilang mga damit, 'di ba, yung mga ganon. Nagbibigay lang ito, 'di ba, ng kasiyahan na makita din yung sino yung mga
kanununuan. Kumbaga na-preserve nila, no, yung mga pictures po na, yung mga old photos na iyon. Actually, sa bahay, marami naman kaming mga old photos. Marami kaming mga old pictures. Kaso nung bata ako, pinagsisisihan ko lang talaga yon na pinaglaruan ko yung mga old pictures na yon. Na, ang dami lang talaga nun, yung parang isang, sa amin ang tawag namin lakasa yung parang pinaglalagyan ng damit noon, yung kahoy, 'di ba, na pinaglalagyan ng mga damit. So nakalagay lahat doon yung mga old pictures, no, yung mga nakakatuwa na makita. Pero nung bata ko, pinaglaruan ko yung mga yon. Ewan ko kung bakit ko kasi ginawa yun, pinagsisisihan ko yun. Yung, alam mo yung mga mata nila, tinusok-tusok ko ng ballpen. Yung ganun. Talagang pinalo-palo ako nun eh. Kasi, ewan ko ba bakit ko pinagtutusok ng mga parang lang ako na nakakapanghinayang lang, no, na naging yung iba naman drinowingan ko yung mga mukha, yung ganon. Nakakalungkot lang ngayon ko lang habang ako po ay isip, 'di ba? Mahalaga pala yung mga yon, tapos hindi ko siya pinangalagaan, no? So, may mga dahilan kung bakit kinikep yung mga talaan, 'di ba, ng mga angkan na ito, lalong-lalo na, 'di ba, sa kapanahunan po nila, sapagkat dito po nagbabase, 'di ba, yung patungkol sa pag-acquire nila ng land, or may mga instances, 'di ba, na yung land na yon ay pinagbibili or sinasanla or ibinibigay or ipinapatrabaho, 'di ba, for whatever reasons. So importante kung saan ba talaga ito nagmulang pamilya, 'di ba? Kasi after ng 'di ba, after ng 7 years, 'di ba, may mga ganon po silang mga batas, no, pagdating po sa land, ay ibabalik po doon po sa talagang may-ari, 'di ba, yung lupain. So importante yung talaan ng mga angkan, 'di ba, na ito para ma-preserve yung property, 'di ba, ng isang family or ng isang tribe, no? At hindi lang 'yon, no, kundi dito rin kasi makikita, 'di ba, kung sino yung mga papasok doon po sa priesthood. Kasi may mga may mga pamilya, 'di ba, na talagang magke-carry ng pagkapari, or yung sinasabing priesthood, no, dapat galing lang sa family na ito. May mga mapapag-aralan tayo sa mga susunod, 'di ba, na mga lessons po natin na after, 'di ba, ng kanila pong ng kanilang pagkabihag, ay nawala na yung kanilang mga nawala na yung mga talaan, 'di ba, ng kanila pong mga angkan. Kaya nung bubuo sila ulit ng mga pare, o yung mga grupo ng mga pare, o yung bubuin ulit yung priesthood, 'di ba? May mga pagdadaanan po sila, 'di ba, ng mga test kung ito ba talaga ay nararapat, 'di ba, sa priesthood, no? So tinitrace nila. Dapat importante na alam mo kung saan ka nanggaling, 'di ba, kung saang tribo ka, saang lahi ka, 'di ba, sa kapanahonan na 'yon, upang matanggap sila, 'di ba, sa priesthood. Kasi may mga magpapanggap dun eh. Mapapag-aralan po natin 'yan as we go on. And one of the reasons then kung bakit pinag-aaralan po natin itong mga talaan po ng mga angkan po na ito, or isinulat itong mga
angkan po na ito para ma-trace natin or makita natin, mapatunayan natin, mapag-aralan natin, may validity, di ba, yung claim ng Panginoong Jesus, di ba, sa New Testament, na kung ano yung sinabi sa Old Testament, which is the fulfillment, di ba, ng New Testament, ng Messiah ay manggagaling mismo, di ba, dito po sa lineage ni David. So walang sino mang po pwedeng mag-claim ngayon kasi ang Panginoong Jesus na lang yung pinaka-last na po pwedeng sabihin natin, 'di ba, na siya talaga yung patunay na po pwede niyang i-connect, 'di ba, yung kanyang sarili sa pagiging Messiah through the lineage of David, no? Dapat manggagaling sa line ni David yung Messiah. Kung may magki-claim sa kapanahunan po natin ngayon, actually marami nang nag-claim na sila yung Messiah, sila yung Son of God, di ba, yung mga ganon. Pero ang problema kasi ng mga nagki-claim or yung mga claimant, wala silang connection kay David. At kung may mga magsasabi man na may connection po sila kay David, hindi nila ito mapapatunayan, 'di ba? Wala silang kahit mag-imbento na siguro sila, 'di ba, ng mga pangalan, or kahit makabisado nila yung kung ano yung binabanggit, 'di ba, na mga pinanggalingan ng Panginoong Jesus, imposible talagang mangyari 'yon. Kaya ang Panginoong Jesus lang talaga, 'di ba, yung pinaka last na makikita po natin na nag-claim ng pagiging Messiah na meron siyang mga evidences, no? Matindi po yung ebidensya, kaya sa isang nagsasaliksik at nag-aaral, 'di ba, sa salita, 'di ba, ng Panginoon, at maging doon sa claim ng Panginoong Jesus, makikita lang talaga niya yung mga evidences na ito, no? Hindi po pwedeng hindi po pwedeng baliwalain 'yon, kasi 'di ba, from generations to generations nakatala po ito, no? Pinakamatandang kasaysayan po yung meron po sa banal na kasulatan, na talagang po pwede pang po pwedeng makita lahat, no? Makita lahat. Mapapatunayan ito, 'di ba, na yung claim ng Panginoong Jesus, ulitin natin, is true. Siya lang talaga, wala nang iba. Siya yung dumating na Messiah, 'di ba? At wala nang iba. Wala na talagang iba, no? At dapat isinilang siya sa Bethlehem. Sinabi rin 'yan, 'di ba, ng Old Testament, at nakita natin yung fulfillment sa New Testament. Ngayon, yung mga nagki-claim ngayon ng mga Christ kuno, or yung mga Messiah kuno, ipinanganak ba sila sa Bethlehem? Parang may problema talaga, doon sa mga nagki-claim sa kapanahunan na ito. So let's continue yung ating pag-aaralan. Pangalan pa rin po yung ating mga pag-aaralan. Sabi dito, si Caleb na kapatid ni Suha, ang ama ni Mehir, na ama naman ni Eston. Si Eston ang ama ni Betrafa, Pasiya at Tehina, na siyang nagtatag ng lungsod ng Nahas. Ang mga apo nila ay nanirahan sa Reka. Hindi natin kilala yung mga tao po na ito, diba? Pero sa kapanahunan nila ay mga mga kilalang mga tao po ito, no? May talagang sa lahat ng sa dami ng mga pwedeng maisulat, 'di ba, ng mga pangalan na galing mismo sa mga angkan po nila. Ito yung pinaka, ito yung pinaka napili, ilagay
talaan ng mga ng mga lahi ulitin natin, nakafocus po ito sa kingdom ng Judah, no. Mga anak ni Kenas sina Othniel at Seraias, at mga anak naman ni Othniel sina Hatat at Meonotai. Si Meonotai ang ama ni Ofra, at si Seraias naman ang ama ni Joab na nagtatag ng libis ng mga panday, sapagkat ang mga nakatira roon ay mga panday. May mga panday na talaga. Ang mga anak ni Caleb na anak ni Jephun ay sina Iro, Ila, at Naam. Ang anak naman ni Ela ay si Kenas. Mga anak naman ni Jehalelel sina Sif, Sifa, Tirias at Asarel. So makikita natin dito mga kapatid, di ba, yung mga kwento sa atin from the past, mga ginawa ng mga tao po na ito. May mga kilala tayo, no? Some of them ay kilala natin sapagkat napag-aralan po natin yung kanila pong mga ginawa, 'di ba? Napag-aralan natin yung kanilang mga buhay. Pero dito masyado na tayong binibigyan, 'di ba, ng kaunawaan patungkol sa kanilang mga pagkatao, kasi kahit yung mga anak-anakan nila, 'di ba, ipinapakilala sa atin, 'di ba, ng banal nakasulatan, no. Sabi dito, so sa isa pa sa makikita natin dito, 'di ba mga kapatid, na kapag ipinapakilala yung mga talaan ng mga tao po na ito, na napag-aralan natin yung kanila pong mga buhay, isa lang talaga yung pwede nating makita doon, 'di ba, yung biyaya ng Diyos sa kanila, yung pag-iingat ng Diyos sa kanila. Kasi yung pag-acquire po nila sa land po na ito, masyadong madugo yun 'Di ba? At napakarami pong threat sa kanila pong mga buhay. Hindi po sila ganun kadami, no? Hindi rin sila ganun ka-powerful, pero yung pag-iingat lang talaga ng Diyos ang palagi nating nakikita, 'di ba? Sa mga pages ng scriptures na ito, lalong-lalo na sa pagbibigay po sa atin ng mga talaan ng kanilang mga angkan. Kahit naman sa kapanahunan na ito, 'di ba, hindi naman promise talaga yung safety, yung security, 'di ba, ng bansang Israel. Ngayon nga lang, 'di ba, may nakarating na na drone sa Nahariya. Yan, laman ng balita, 'di ba, ngayon dito, no? At wala talagang walang mas safe, 'di ba, na lugar dito po sa bansang kinalalagyan po natin, or kahit saan namang or kahit saang lugar, 'di ba, sa buong mundo. Hindi promised yung safety, hindi promised yung tomorrow. Uulitin natin yun. ang promise lang sa atin, sa mabuhay at sa mamatay, kapag sa Panginoon po tayo, mapapabuti po, 'di ba, yung atin pong mga buhay, no. Sabi dito, ang mga anak ni Ezra ay sina Jeter, Mered, Efer at Halon. Ang mga anak ni Mered kay Bitia, na anak ng Faraon, ay sina Miriam, Samay at Isba, na siyang nagtatag ng Temoa. Sa asawa naman niyang taga Juda, so dalawa yung asawa niya, no? Naging anak ni Mered si Jered, na nagtatag ng Gedor, si Heber, na nagtatag ng Soko, at si Jekotiel, na nagtatag ng Sanoa. Ang pinagmulan ng mga Garmita na nanirahan sa Kila, at ng mga Maakateo na nanirahan sa Estemoa, ay ang mga anak ni Hodias sa asawa na kapatid ng babae ni Naham. Ang mga anak ni Simon ay sina Amnon, Rina, Benhanan at Tilon. Mga anak naman ni Isi, sina Sohet at Ben Sofet. Nakaka-amaze lang talaga sila, lagi ko po itong uulitin kasi nasa book po tayo ng Chronicles, no? Na talagang mga angkan na ito na preserve yung lineage nila.
Na talagang paano nila yung ginawa, di ba? Napaka maingat. Ipinasa ito ng siguro, no? Kung isinulat man ito or ikwinento, 'di ba? Pinasa-pasa po ito, no? From doon sa kanilang kanununuan, ipinasa doon sa kanyang anak, ipinasa ng anak sa anak sa anak sa anak sa anak, 'di ba? Na preserve nila, no? Napaka ganda lang talaga na ginawa ito, 'di ba, ng Diyos upang kahit sa kapanahunan po na ito, uulitin po natin, matibay kasing ebidensya ito 'di ba? Ang kahit na sino mang mag-aaral ng patungkol sa kaligtasan. Yun yung purpose ng God, 'di ba? Yung salvation, yung talagang pinaka-focus ng Bible. So kung ang kailangan ng tao ay salvation at ang Lord ang nagbigay ng Savior, importante na yung Savior na ibinigay ng Diyos, yung dapat, 'di ba, na paniwalaan ng lahat ng mga nagnanais, 'di ba, na maligtas. Doon sa mga nagnanais na maligtas. Kasi maraming pinapakilala ang mundo ngayon na mga savior kuno, 'di ba? Na mga Messiah kuno. Pero alam mo 'yon, sa isang matalinong nagnanais, 'di ba, na malaman talaga yung katotohanan, hindi siya padedenggoy sa mga sabi-sabi, 'di ba? Yung magsasaliksik, yung mag-aaral sa salita ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi niya makita yung mga napakaliwanag na ebidensya, 'di ba, patungkol sa Savior. Kaya kung pipili ka na rin lang ng Savior, ang pipiliin mo talaga yung totoo. Yung totoong ibinigay ng Diyos. At importante yung mga talaan na ito para makita ng kahit sino man, 'di ba, na mag-aaral patungkol sa kanyang tagapagligtas, na makita na yung tao na iyon, 'di ba? Yung tao na yung Diyos na naging tao na yon, na naging Savior, 'di ba, ng sanlibutan, makilala siya, 'di ba, ng sino mang sasaliksik, 'di ba, ng patungkol sa kanyang kaligtasan, no? So sabi dito, ang mga anak ni Sela na anak ni Judah, so ito namang mga angkan ni Sela, no, ay sina na nagtatag ng Leka, si Laada, sabi dito, na nagtatag ng Maresa, at ang mga angkang humahabi ng telang lino sa Betasbea. Siya rin ang ama ni Joachim, at ng mga taga Koseba. Gayon din sina Joas at Saraf. Ang mga ito ay nagkaasawa sa Moab bago nagbalik at nanirahan sa Bethlehem. Napakatagal na ang mga pangyayaring ito, sabi ng writer, no? Ang mga ito'y magpapalayok na tumira sa Netaim at Gedera bilang mga lingkod ng hari. So sa mga bagong generation na makakabasa po ng mga talaan po na ito, isa itong pagpapala, 'di ba, sa kanila, na alam mo yun, magiging matibay na nila yon, pangkahawakan nila, 'di ba, kung whatever be yung kanilang kakaharapin, 'di ba, sa hinaharap, alam nila kung saan sila galing, no? Alam nila kung saan sila nagmula, no? Importante na na maingatan po nila yung mga talaan po na ito. Hindi ko lang alam kung paano nila preserve yung mga talaan po na meron sila. Kung isinulat man nila ito sa bato, 'di ba? Sa kapanahunan na 'yon ay mga sa bato iniuukit, 'di ba, yung mga yung mga mahalagang mga mga information nila. Kasi kapag sa bato mo
may ano tayo, 'di ba? May mga kasabihan, may taga mo sa bato. Ibig sabihin nun, mape-preserve ito, no? Magtatagal ito, no? Magtatagal yung kanilang pero we don't know kung ano yung kanilang pamamaraan, 'di ba, ng kanilang pagsusulat, kung may mga papel ba sila, 'di ba, sa kapanahunan na 'yon. Ang isa lang nating makikita sa mga pinag-aaralan po natin, naingatan nila, na preserve nila sa dami ng mga henerasyon na nagdaan, 'di ba? At paparating pa, naingatan po yung mga kwento po nila. Sa karamihan sa mga Israeli, hindi na nila alam anong tribu sila nang galing, 'di ba? Kung tatanungin natin sila, 'di ba, saan kayong tribe nang galing, no? Pero sa mga pangalan, no, may mga sa mga pangalan nila, no, yun yung kabutihan ng pagpapangalan, 'di ba, sa mismong galing sa family, kasi hindi yun hindi nawawala, 'di ba, yung pangalan sa family, no? Kung may mga pinangalanan, 'di ba, na kunyari Miriam, 'di ba, yung mga ganon, nape-preserve yung pangalan nitong si Miriam hanggang sa mga susunod, 'di ba, na mga generation, yung kunyari yung Jacob, yung Simon, 'di ba, yung mga ganon. Sa atin mga kapatid, 'di ba, kung ano-ano na lang yung ipinapangalan natin sa mga bata, no? Kumbaga parang lang yun, no? Ang cute kasi ng pangalan, 'di ba, yung mga ganon. Pero ang nawawala kasi doon, yung kwento ng family. Lalong-lalo na yung mga kanununuan, 'di ba, yung kasi pangit naman ng mga pangalan ng mga kanununuan. Pero at least na-preserve mo. Alam, kahit sa mga susunod na mga generation, 'di ba? Alam nila na yung pangalan ko, pangalan to ng lolo ko, 'di ba? Yung pangalan ko, pangalan ito ng lola ko, 'di ba, yung mga ganon. Or pangalan ito ng tatay ko, pangalan ito ng nanay ko, no? Yung ang ganda lang sana siguro no, kung kahit sa family namin, may mga nakakuha din, may mga ipinangalan, ilan yung may mga ipinangalan sa amin na Juan. At least alam namin na ang pangalan ng lolo namin, yung kalululuhan namin, Juan. Tapos may pinangalan din sa lolo namin na Pedro, kaya may Pedro din kami na sa family. Hindi nawawala, 'di ba, yung kwento ng pamilya sa pamamagitan ng pagpapangalan, na wala man sila pero yung pangalan nila na preserve. Isa yan rin siguro sa mga ginawa ng mga Israelita, na kung sino yung nawala sa family at may dumating na bata, nakukuha yung pangalan, kaya na-preserve yung kanilang mga kanunuan. Sa atin, kung saan-saan na lang, may dumating na bagyo, yun na yung pinangalan mo. 'Di ba, may kung ano-ano na sa teleserye, ang cute pinapangalan. Cute nga, pero nawala naman. 'Di ba, yung hindi mo na alam anong pangalan ng lola namin, 'di ba? Hindi na alam, no? So maganda rin siguro ginawa po ito ng mga Israelita para ma-preserve, 'di ba, yung mga pangalan, yung kwento ng kanila pong pamilya. Sabi dito 24, ang mga anak ni Simeon ay sina Nemuel, Jamin, Jarib, Zera at Saul. Anak ni Saul si Salum at apo niya si Mibsan. Sabi dito, anak naman ni Mibsan si Mishma. Mga anak ni Mishma sina Hamuel, Sakur at Simei. 16 ang anak na lalaki ni Simei at 6 naman ang babae. Ngunit kaunti lamang ang anak ng kanyang mga kapatid, kaya hindi lumaki ang kanilang angkan tulad ng kay Judah, no? Ang pagpaparami kasi sa angkan sa kapanahunan na yon ay pagpapala yon, no? At kayamanan, sapagkat kung mas marami yung mga angkan, 'di ba, ay mas marami silang maraming benefits kapag marami kayo, 'di ba, sa family, no? Mas dadami yung tagapagtanggol, 'di ba, tagapag-ingat, mas madami yung magtatrabaho, 'di ba, para sa family, no? Mas marami kayong possible, 'di ba, na mako-conquer, 'di ba, na mga lands, mga ganun, no?
sa kapanahunan po nila. Sa panahon na ito, kung magpaparami ka ng family tapos wala ka namang trabaho, di ba? Kabigatan yun, para doon sa mga nagtatrabaho, no? Sabi dito, ito ang mga lungsod na tinirhan nila. Beersheba, alam natin ang Beersheba, nandyan pa rin. Molada, Hazar, Shual, Bilha, Esem, Tolad, Bituel, Horma, Siklag, no? Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Huri, Bet Biri, at Saaraim. Ito ang kanilang mga lungsod hanggang maging hari si David, no? So ang daming ang daming mga nawalang mga places, no, sa kapanahunan natin ngayon. Yung iba nandiyan pa kaya alam natin, 'di ba? Pero napakaraming mga places na binabanggit sa scripture na hindi na natin naabutan, no? Wala na sila sa kapanahunan na ito. Kanila rin ang 5 lungsod ng Etam, Ain, Rimon, Token at Asan, pati ang mga nayon sa paligid nito hanggang sa bayan ng Baalat. Ito ang mga talaan na kanilang iniingatan tungkol sa kanilang mga angkan at mga lugar na kanilang tinirhan, no? Iniingatan yung word na iyon, 'di ba mga kapatid? Napaka napaka mahalaga sa kanila. Bakit nagkaroon ng matibay na pinangahawakan ng mga Israelita, 'di ba? Dito sa claim nila na kanila itong lupain, 'di ba? Isa sa mga talagang pinaka-ebidensya nila ay yung mga nakasulat dito sa banal na kasulatan, no? Ito yung maraming mga nagki-claim na kanila yung lugar na ito, wala naman silang may papakita, di ba? Ang sabi lang nila, yun ang kwento ng kanilang mga magulang. Pero sa mga Israelita, pag sinabi nilang kanila yung lugar na ito, marami silang mga evidences, no? Ang daming mga uncover, di ba, na mga evidences na sila talaga yung nauna, 'di ba, sa lugar na ito, no? Marami silang mga naiwan, 'di ba, na mga pagkakakilanlan sa kanila. At kung ititrace yung kanilang mga pinagmulan, dahil nga nandyan yung mga evidences, tapos pag ititrace kung sino yung mga lahi po na ito, isa ito sa mga pinaka the best na na document nila, 'di ba, sa pagdating doon sa kanilang claim, 'di ba, ng pagmamay-ari, 'di ba, dito po sa lupain po na ito, no? At sabi dito mayroon silang sariling talaan ng kanilang angkan, no? Sariling talaan, 'di ba, ng kanilang angkan. Ito ang mga naging pinuno ng kanilang mga angkan: Mesobab, Jamlek at Josa na anak ni Amasiyas, sina Joel at Jehu na anak ni Josibias na anak ni Serayas na anak naman ni Asiel. Ang dami nun sina Elionai, Jacoba, Jesohayas, Asaias, Adiel, Jesemiel at Benayas. Kabilang din si Sisa na anak ni Sifi na anak naman ni Alon. Si Alon ay anak ni Jedayas na anak ni Simri na anak naman ni Semayas, no? So hindi ka malilito pag kung galing ka sa tribe na ito, alam mo na kung sino yung iyong mga kanununuan, no? Sabi dito, patuloy sa paglaki ang kanilang mga angkan, kaya't kumalat sila sa dakong silangan, at sa paghahanap ng pastulan ay umabot sila hanggang sa kapatagan ng Gedor. Nakatagpo sila ng magandang pastulan, malawak, tahimik at payapa. Mga Hamita ang dating nakatira sa lugar na iyon. Ang nabanggit na angkang ito ni Simeon ay sumalakay sa mga Hamita ng panahong nagkahari si Ezekias sa Juda. Winasak nilang lugar na iyon, nilipo lang mga Meonim na naroon at sila ang tumira, sapagkat maganda ang pastulan doon
sapagkat magandang pastulan doon. Sa mga sumalakay na ito, 500 pang tauhan ni Simeon ang patuloy na lumusob sa kaburulan ng Seir sa pangunguna ni Pelatias, Nearias, Rephaias at Uziel, mga anak ni Isi. Nilipol nila ang mga natirang Amalekita na tumakas patungo roon. Hanggang ngayon, sila ang nakatira doon. So, itong land lang talaga na ito, di ba mga kapatid? Punong-puno lang talaga siya ng bloodshed. Ang dami lang talagang mga buhay, di ba yung, lalo na sa Jerusalem. Grabe lang pagpupunta. Alam mo, pag pupunta ka ng Jerusalem, maiisip mo na yung lugar na yon ang daming dugo, 'di ba, yung na nabuhos, 'di ba, para sa city na iyon, no? Magmula pa sa mga taong mga nauna pa, 'di ba, sa pakikipagdigma, 'di ba, yung mga ganon, ay ang daming nagkandamatayan lang talaga, 'di ba, sa lugar na iyan. Kung sa atin, 'di ba, yung mga pumapasok sa fraternity, kaya nila pinapahirapan, 'di ba, yung mga nila yung mga kino-convert nila, 'di ba, na mga members daw nila kuno, 'di ba, may mga namamatay pa nga sa mga paddling na ginagawa. Ang purpose nila, 'di ba, ay para mahalin mo yung organisasyon, 'di ba, na ang dami mong pinaghirapan ang dami mong sakit na tiniis, 'di ba, dahil gusto mong makabilang or makasama, 'di ba, sa kanilang organization. Kaya yung gagawin ng tao na yon na pinahirapan, pinalupalo, no, nilagyan ng sili ang mata at kung ano-ano pa yung mga pinagagawa, 'di ba, sa mga sa mga new recruit nila, ay ganun din yung gagawin doon sa mga susunod, kasi ang purpose nila, 'di ba, ay para mahalin mo daw yung organization na yon. Pero dito sa mga Israelita, mga kapatid, hindi lang basta pahirap, 'di ba, maraming buhay, maraming dugo, 'di ba, yung talagang naibuhos sa lugar na ito, no? Hindi lang sa Jerusalem. Yung kwento ng yung mga Crusaders, nakakaiyak lang talaga yon, yung parang 'di ba, yung mga battle nila, yung mga nakatalo, 'di ba, sa mga Crusaders. Pag may panahon kayo, pwede niyong basahin yon, no? Yung mga kwento na yon, nakakaano lang, no, kasi yung mga Crusaders, mga mga the so-called Christian, 'di ba, pero natalo sila ng yung grupo ng mga ng mga Muslims, 'di ba, tapos ang daming mga namatay din sa grupo ng mga Crusaders, no. Parang nakakalungkot 'yun, 'di ba, na mga kwento, no, sa lugar po na ito. Pero ang maganda lang po doon, 'di ba, mga kapatid, makita po natin na yung pinagdaanan po ng Israel hanggang sa hanggang ngayon, 'di ba, kung ano po yung mga battle na kanila pong kinakaharap, no, sapagkat ni-reject nila, 'di ba, yung offer ng God na salvation, yung peace, 'di ba, na nais ng Diyos, 'di ba, sa kanila. Pero ito, alam naman na po natin ito, 'di ba, na yung rejection ng Israel is not permanent, 'di ba? Pansamantala lang ni-reject nila in order for the Gentiles to come in, no? In order for the Gentiles na makapasok doon sa salvation, doon sa spear ng salvation, 'di ba, ng Panginoon. So hindi naman tayo masyadong judgmental, 'di ba, sa kanila. We keep on praying, 'di ba, na tanggapin po nila, 'di ba, yung offer ng Lord sa kanila. At hindi po tayo titigil, lalo na tayo po na nandito po sa Israel. Tayo po ay mga watchmen 24/7, no, na
talagang nakatingin at nananalangin, no, para sa kapayapaan ng Jerusalem, no. Merong ang daming mga mananampalataya, 'di ba, na nananalangin lang talaga all over the globe, no, 24/7 nananalangin para sa kapayapaan, 'di ba, ng Jerusalem. At kabilang po tayo sa mga pinili ng Diyos, lalong-lalo na sa atin, napakapalad po natin, in-station tayo ng God, 'di ba? Dito po sa lugar po na ito for the purpose of praying, 'di ba? For the purpose of praying to this land, 'di ba? Praying na sa Panginoon, 'di ba? Ingatan ang mga tao po na ito, magbibigay tayo ng testimony, magandang testimony, 'di ba, sa kanila, sa paglilingkod natin, makita, 'di ba, na ang Diyos na tumawag sa kanila, pumili sa kanila, ay siya ring Diyos na kinikilala po natin, 'di ba? Kung kaya yung serbisyo na ibinibigay po natin sa kanila, the best, no? The best lang talaga, no? Napakapalad ng isang pamilya na ang kanyang tagapaglingkod, no, ay isang mananampalataya. Sapagkat, nakikita po ba natin yun, mga kapatid, as we continue, may mga disagreement, di ba, niya mawawala, di ba, sa isang tahanan or sa isang pamilya, sapagkat sa mga individual, di ba, na differences, pero, alam mo yun, yung makita ng family na pinaglilingkuran mo, 'di ba, na you love that God na pumili sa kanila. 'Di ba, na you love that God na nag-iingat, 'di ba, sa kanila. Yung Diyos na yan na nagbigay sa kanila sa land na ito. Dapat may identity tayo sa loob ng tahanan, 'di ba, ng mga taong pinaglilingkuran po natin. Kaya wag nating sasayangin yung opportunity, 'di ba, na magli-leave tayo ng mark, 'di ba, sa kanila. Mahirap kasi yung nagsasalita ka lang pero hindi naman nakikita sa gawa, 'di ba? Napakahirap noon, no, na tsaka hindi siya effective na testimony. Yung kahit gaano ka nagsasalita tapos wala naman sa gawa, 'di ba? Hindi nila 'yun makikita. Pero sa isang employer na nakakakita ng yung pagpupursige, 'di ba, na maglingkod sa Panginoon, kahit sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng alam mo 'yun, ng digmaan, or sa panahon na hindi safe, sinasabi nila sa labas, pero pag nakita nila, sabihin nila, hindi mo yan po pwedeng galawin, diba, sa araw na ito. Sila pa mismo yung magsasabi, no? Itong inaalagaan ko, diba, pag sinabi kong ngayon ay Sabado, diba, minsan hindi na rin gumagana yung isip, diba, ni Lolo. Pero pag sinabi mong Sabado, sabihin niya, I know you will go to the church. And sabihin ko, anong gagawin ko sa church? Sabihin niya, you will sing, you will pray, di ba? And you will hear the Tanakh. Alam nila, kasi alam mo yun na yung buhay mo di ba? Yun na yung identity mo. At hindi lang sila, kahit yung buong family, alam nila, di ba, na pag ganitong araw, pag ganitong oras, hindi ka pwedeng istorbohin sapagkat ikaw ay nakikipag-fellowship, di ba, sa mga kaparehas mong mga mananampalataya. Yun yung identity na nililive natin, di ba, sa kanila. Yung sinasabi nilang very religious, alam mo, hindi ako na-offend doon. Sapagkat alam ko, di ba, na yung pagbabanggit nila ng very religious, alam nila kung ano yung priority ko, 'di ba? Alam, at kung may establish mo sa mga Hudyo or sa mga Israeli, kung ano yung priority mo, hindi ka nila pagbabawalan doon, 'di ba? Hindi never pa akong nakakita ng nag-stand
'di ba, na pinagbawalan. Pinagbawalan, hindi ka po pwedeng lumabas, pero pag naunahan ka nila, ikaw yung magiging sunod-sunuran. Tsaka bakit nahihirapan yung iba, 'di ba? Sa pagpapaalam, or nahihirapan yung iba sa paglabas. Hindi ko lang talaga yun maintindihan, 'di ba, na hindi ako naniniwala ng mga Israeli, hindi nila alam kung ano yung priority, 'di ba, sa buhay na ito. Itong mga tao na ito, hindi sila ipinanganak kahapon lang. 'Di ba? Sa school pinag-aaralan na nila 'yan. Alam nila yung batas ng Shabbat. Magmula pa sa bata sila, itinuturo na sa kanila kung sino si Elohim, 'di ba? Kung ano yung Shabbat. Alam na nila lahat 'yan. Imposible lang talaga na hindi nila, kunyari lang minsan hindi, ganun ba, gumaganon. Pero alam natin yung klase, 'di ba, ng mga tao po na ito. Hindi sila ipinanganak kahapon, no? Pagdating sa pagdating sa araw, 'di ba, ng the so-called pamamahinga, at pagpunta sa mga Bet Knesset, mga ganon. Sa atin naman sa church, hindi sila bago, pagdating sa mga bagay na ito. We just need to stand lang talaga, mga kapatid. 'Di ba? I really don't I cannot fathom lang talaga, 'di ba, na alam mo yung mga Muslims, it is their duty to go to their to their so-called mosque. Mga kalalakihan pa yung mga talagang very dedicated to go, 'di ba? Mga kalalakihan, mga kababaihan, they are really dedicated na talagang mag-offer ng kanilang mga prayers. Pero nakakalungkot sa karamihan sa mga the so-called Christians, walang ganong eagerness, 'di ba? Ang pinaka-example talaga ng yung zest, yung eagerness, mga talaga, no, mga Muslims, that they can even offer themselves, 'di ba, to be killed for the sake of their spiritual understanding. 'Di ba, yung kanilang paghawak doon sa kanilang mga pinag-aaralan, doon sa kanilang mga pananampalataya. Kung meron lang tayo ng ganong eagerness, 'di ba, yung mga the so-called Christians, grabe lang talaga siguro yung impact natin, 'di ba, sa buong mundo. Lupay-pay ang napakaraming mga Kristiyano, 'di ba? Talunan. Bakit? Wala silang panahong manalangin, 'di ba? Wala silang panahong mag-aral sa salita ng Panginoon, wala silang panahong makipag-fellowship, 'di ba? Paano ka naman mananalo sa labanan kapag ganun po, 'di ba, yung ginagawa ng mga mananampalataya? Kaya no doubt, many churches are closing. Ang dami ng mga churches ang nagko-close. Hindi natin po pwedeng sabihin kasi hindi sila mga totoo. Alam mo, ang fault doon, 'di ba? Hindi lamang doon sa pastors. Kasi minsan sinisisi yung mga pastors, lahat ng mananampalataya may duty sila to guard the church, 'di ba? To fulfill yung mission na tinanggap nila sa Panginoon. Kasi ang pagiging believer, hindi lang naman duty ni pastor, 'di ba, yung mag-aral sa salita ng Panginoon, magturo sa salita ng Panginoon, mamuhay ng tungkol sa salita ng Panginoon. Duty ito lahat ng mga mananampalataya. So may part lagi, 'di ba, yung bawat isa. Itong mga talaan ng mga angkan na ito, hindi ito iingatan ng Lord, 'di ba? At hindi iingatan ito ng mga tao na nakasulat po nito without any purpose, 'di ba, sa kapanahunan nila at maging sa kapanahunan natin ngayon. Sana makita natin, 'di ba, yung kabutihan ng lahat ng ating pong mga pinapag-aralan. And we need to love the fellowship. We need to love the church. Pag hindi ko kasi church yan Ang church ko kasi sa Pilipinas, isa lang ang church ng Panginoong Jesus.
'Di ba? Isa lang yung iglesia, yung universal church ng Panginoon. Kahit anong denomination ka, 'di ba? Kabilang, kapatid. Kahit anong denomination ka, kabilang. Kung ang church mo sa Pilipinas, doon ka sa church sa Pilipinas mag-church. Kung nandito ka, tapos dinala ka ng Lord sa fellowship na ito, this will be your church. And you need to guard, you need to submit yourself, 'di ba, to the authority ng iglesia na ito. Pag umuwi ka ng Pilipinas, di bumalik ka doon sa church na sinasabi mong church mo, 'di ba? Wala tayong pag-aaring church. Ang totoo, hindi natin pag-aari ang church, 'di ba? Kabilang tayo sa universal church ng God. At pwede nating sabihin, kabilang ako sa universal church ng God through Word for the Word Christian Fellowship sa Haifa na siyang pinagdalhan sa akin ngayon, 'di ba, ng Panginoon. Walang perfect na church, mga kapatid, pero may perfect tayo na God na lagi nating tinitignan, 'di ba? May perfect tayo na Savior na lagi nating tinitignan. Kaya pag nawawala tayo sa wisyo, 'di ba? Nang dahil sa ating mga human impulses, lagi nating tinitignan yung ating Savior, no? Merong nagtatama sa atin, merong nagtutuwid sa atin, 'di ba? Walang iba kung hindi ang Panginoon, no, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So yun po, mga kapatid, yung ating lesson at ereb to po sa bawat isa. Itatype po na lang po yung ating question.